Good day mga ka-farm lot. Ayan, so I'm Dilmar Talban po, property locator. And now, so meron po tayong new available farm lot na 3 hectares. So located po ito at Ginayangan, Quezon. So bali ito po yung access road mga ka-farm lot. Bali along Barangay Road po yung property natin. So bali ito po yung provincial highway from Calawag going to town proper ng Ginayangan, Quezon. Ayan. And bali ito naman po yung Barangay Road na going naman ng Lopez, Quezon na daraan po sa mismong property natin. Ayan, so napakaganda rin ito mga ka-farm lot. Ideal to for investment, and aside dun kung mahilig ka magtanim, tama po ito kasi yung property natin ngayon is clearing kaya kung may plano ka itanim tama yun mga ka-farm lot. And napakamura lang po nito kung naghahanap ka ng farm for investment So ideal to mga ka-farm lot, and tara puntahan natin. Papakita ko sa inyo yung access road going dun sa area. Ito po yung status ng Barangay Road dito mga ka-farm lot sa Barangay Yaganak. So may portion siya na rough road, pero ang good thing dyan mga ka-farm lot, ayan, so sinesemented na po. And ito yung project, ayan, Project Improvement Yaganak Barangay Road. Ayan, so ito yung description po ng project. Ayan, so ongoing naman po yung development nila, and ginagawa na po itong 2-lane cemented. So good news to mga ka-farm lot. Ayan, so ito yung sinasabi ko minsan na kahit all the rough road mga ka-farm lot, so ang dami kong narating na area na dating rough road ngayon po is cemented na. So ang good thing lang dyan, kahit rough road mga ka-farm lot, so napakamura po ng area. Once na semento yan, so isa na yan sa cost ng pagtaas ng value ng property. Kaya good investment to mga ka-farm lot. Ito na po yung area mga ka-farm lot. Ayan, so as you can see, flat land po ito. And bali ito po yung Barangay Road. Ito yung existing Barangay Road niya. From Calawag, Quezon, daraan ng Ginyangan, going naman sa Lopez, Quezon. Ito pong road na to is going to Lopez, Quezon. Ayan, and makikita nyo naman po dun sa video ko. So ongoing naman yung development nila ng road. So sinesemento na. And pasok naman po ang 4 wheels dito sa property. Ayan, so bali ito po yung old video ko, ipapakita ko sa inyo na naipasok ko yung service ko dito sa mismong lot. Ayan, so mababa yun mga ka-farm lot, EcoSport lang pero kung plano nyo mag-tripping, I suggest na yung mataas ang dalhin nyo na sasakyan kasi nga may portion na rough road para hindi rin hassle para sa inyo. Ayan, so yun mga ka-farm lot, bali may kapitbahay ka na rin kaya hindi liblib yung area natin. Ayan, so bali may kapitbahay ka na po. May lagang baboy. Ayan, so may mga community na dito mga ka-farm lot. Ayun, may kagagawa lang din ng bahay. And ayun, may bahay pa doon. So kaya naman is may mga pagitan ng bahay dito kasi uso po dito sa province, kung sino yung may-ari ng lupa, siya lang yung nakatira. Ayan, kaya ang bahay dito is may mga pagitan talaga. Ayan, so ito yung starting ng property dito sa bakod ng ayan, so may bakod dito yung karatig lot. So bali ito na po yung starting ng lot. Ayan, so left and right to mga ka-farm lot. Hindi ko lang may turo sa inyo yung mohon dahil ang may-ari po nito ay nasa Manila. So hindi ko kasama, pero based naman din sa description ng may-ari at dito sa karatig na lote, so ito na po yung boundary. So left and right po yung property natin. Ayan, so possible na panood nyo na rin ito sa other vlog. Baka sabihin ng iba, nabenta na yan. So ito po ay nabili nung may-ari last year. Message po sa atin yung may-ari na nakabili, so dahil nga hindi na rin niya makasikaso, and aside doon, so need din niya ng cash so kaya napag-decisionan niya na ibenta na lang ulit. So ang good thing dyan mga ka-farm lot, clean title po ito kasi from old title, so TCT title to mga ka-farm lot. So ongoing transfer na po sa pangalan niya, and sabi ng processor by this month po is lalabas na yung original title na TCT title. So clean title to mga ka-farm lot. Ayan, so
Based naman dun sa seller, willing naman siya tumanggap ng 50% down payment. So yung another 50% upon release po ng title, Ayan, so sa mga ka-farmlet natin dyan na masailan sa title, tama-tama itong mga ka-farmlet kasi fresh na yung sariwan title nito, palabas pa lang this month. Ayan, so 3 hectare itong mga ka-farmlet. Ayan, saktong-sakto to kung plano mag-alaga ng livestock, and aside doon kung plano magtanim, kasi last time may nag-message sa akin, so hindi ko na lang mabalikan kasi nga so sa dami ko na rin nakakausap, na hinahanap niya yung property na walang tanim, plano niyang taniman ng langka, so siguro not sure, pero I think plano niya mag-export ng langka. Ayan, so sir, kung napapanood mo to, ayan, so tama-tama to sa hinahanap mo. So accessible naman yung area natin, and ayan, so wala siyang gasinang tanim, kaya perfect to kung plano magtanim, so malawak yung portion na pwede mong taniman. And bali may source na rin po na electricity sa area. Ayan, kasi nga ito is barangay road. Ayan, may linya na po ng kuryente, So sa water source mga ka-farmlet, not sure ako kung nagpatayo ng deep well dito yung may-ari, So i-confirm ko pa kung if ever wala naman, so pwede naman po kayong mag-deep well dito mga ka-farmlet. Ayan. Ganda, flat land. So left and right to mga ka-farmlet. Ayan, so left and right yung property natin. Ayan, platted po ito, so I think mga around 80% flat land yung area natin, And napakahaba po ng frontage ito, so almost 150 meters more or less. Ayan, so napakalawak ng frontage. Ayan. And may kubo na rin po dito yung may-ari na pinagawa, so hindi lang natapos, pwede nyo namang ituloy yan if ever na gusto nyo ituloy. Ayan, so check natin. Bali ito yung kubo na pinagawa ng may-ari. Ayan, check natin. Pinagawang kubo ng may-ari mga ka-farmlet. Ayan, so may taas na, ayan yung baba, pwede mong gawing storage, kumbaga pwede mong lagyan ng gamit. Ayan, nasa taas yung kubo mo. Ayan, and may abang pa siya dito, so kung plano mo mag-extend pwede naman, so itutuloy lang natin yan. Ayan, so dito medyo malaki na rin ang gastos dito, Ayan, so malawak po itong mga ka-farmlet, 3 hectare po ito. Ayan. Kung OFW ka or investor and nag-uumpisa ka pa lang mag-check ng property for retirement or investment, so isa to sa recommended ko rin mga ka-farmlet. Kasi unang-una, clean title, mura yung property, so taniman mo lang yan after 3 to 5 years, taniman mo lang ng grafted fruit bearing trees or coconut dwarf. So after 3 to 5 years is namumunga na po, So yung iba more than 5 to 10 years pa before mamunga, pero depende po sa variety ng itatanim nyo, na grafted na grafted fruit or coconut dwarf. Ayan, so mahaba pa itong mga ka-farmlet, malawak to. Ayan, so ang good thing dito mga ka-farmlet, kaya ideal to for investment, kasi ang Ginayangan, Quezon, isa po sa tourist attraction nila dito is falls, so almost kahit search nyo sa Google, so almost 48 falls po ang meron dito sa Ginayangan, Quezon, so isa na dyan ang Hinabaan Falls, Banot Falls, and marami pa, so napakaganda po ng Ginayangan, Quezon. So isa yan sa attraction dito mga ka-farmlet, kaya ideal for investment. So kung investment naman ang hanap mo, yan, ideal dito mga ka-farmlet, kasi hintayin lang natin ma-develop yung road, so pwede mo nang i-resell agad-agad mga ka-farmlet. So alam naman natin na napakataas ng price or value ng farmlet na along Barangay Cemented Road. Ayan, so ang dami kong property na na-encounter last time na dating mura, so nung tinamaan ng Barangay Road biglang nag-increase yung presyo, so dahil nga sinesemented na yung daan, so ideal investment yan mga ka-farmlet. So once na ma-cemented yan, ang per square meter na po ng barangay along Barangay Cemented Road ngayon is nagre-range na ng 100 to 150 pesos po.
per square meter. So ibig sabihin, nagre-range na po siya ng 1 million up to 1.5 million per hectare yun mga ka-farmlat So hindi yan hyping. So makikita nyo yan sa other posting ng ibang vlogger. So wala ka nang makikita na below 100 pesos if cemented barangay road So ang good thing dito dahil rough road pa, so opportunity yun mga ka-farmlat. So pwede nyo i-grab so habang hindi pa tapos yung development, kasi once na ma-develop yung area, so isa na yan sa dahilan kung bakit tumataas ang value na property So congrats po dun sa buyer natin na nakabili sa atin sa part ng Calawag, Quezon. So 4 hectare farmland po yan So dating rough road, and good news, so ngayon isa sinesemented na rin yung road So as of now wala pa siyang ginagawang development sa area. So nabili niya yun is clearing. So ang good thing dyan mga ka-farmland kung may pera ka kesa nasa bangko lang, so pwede ka pang matalo sa inflation rate. So unlike sa ilalagay mo sa property, malaki yung chance na ma-double yung investment mo So depende sa development ng area. So highlight ko lang yung details. Along Barangay Road po ito, may with electricity. So sa water pwede tayong mag-deep well, and clean title din po ito and napakamura lang po ng area. Ayan, kung ang hanap mo ay mura, clean title, ayan, and accessible, so i-grab mo na itong mga ka-farmland. So bibira lang yung ganitong opportunity Ayan, kung interested ka, message nyo lang sa Viber, WhatsApp. Thank you po and God bless.